Mapusong araw sa iyo. Welcome sa Usapang Puso sa Puso, brought to you by the Philippine Heart Association. Samahan niyo kami para sa iba't ibang heart health advice, facts at mga kwento. Make sure to watch and listen because your heart matters. Welcome back to another episode of Usapang Puso sa Puso. I'm still your host for today's episode, muling nagbabalik. Ako po si Doc Don Reyes aka Doc Heartthrob. At dahil medyo nabitin tayo sa nauna nating episode, yung kwentuhan nating walang puknat tungkol sa muling pagpapatibok ng ating mga puso, this is a continuation of a very insightful talk. Let's take a quick look at the highlights from our last episode. Ang hands-only CPR hindi sapat. Yung pagbomba po sa dibdib. Ang CPR po kasi ay masasabi nating nadudugtungan yung buhay yung isang biktima ng sudden cardiac arrest. Pero mas mainam po kung meron tayong AED. Kasi pag binigyan po natin ng kuryente yung puso sa pamamagitan ng AED, mas mataas po yung tsansa na mabuhay ang isang biktima ng sudden cardiac arrest. So, nagiging 30 to 50% or even 60% chance of survival. So napag-usapan natin ang life-saving power that's right at our fingertips, ang CPR at ang tinatawag nating AED o ang automated external defibrillator. We learned how hands-only CPR can buy time during emergencies, but it's the AED can actually restore the heart's rhythm in cases of sudden cardiac arrest. So magkadugtong po talaga yan, ang CPR at AED. Tatandaan, if not within the first 6 minutes, the chances of survival would drop dramatically. Napag-alaman din natin that, it takes an entire country to make the Philippines CPR ready. In today's episode, we'll continue our adventure towards CPR and AED ready Philippines, visiting more communities that are making strides and showing what it takes to build a culture of life-saving preparedness. So, stay tuned. Huwag pong maglilipat ng channel, huwag pong i-swipe up o swipe down, kung anumang swipe yan. Manatiling nakatutok sa amin para po matutunan ninyo at malaman ninyo ang mga storya ng mga doktor sa puso, ang mga superheroes natin sa ibang panig ng Pilipinas. Ang CPR Ready campaign namin na nakafocus sa AED ngayon ay pinapaigting hindi lamang ng mga cardiologists o mga doktor sa puso dito sa NCR, kung hindi ang initiatives na to, ang mga programang ito po ay itinataguyod o ina-advocate po ng lahat po ng chapters ng PHA sa buong Pilipinas. 13 po yan, all over the country, mula Luzon hanggang Mindanao. Kaya naman ngayon ay lilibutin natin ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas at kumustahin ang ating mga kasama sa iba't ibang chapters sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kaibigan, hindi lamang po sa Maynila naroon ang mga doktor sa puso. Kalat-kalat po kami pero hindi ko pa pinagkakalat. Kalat-kalat lang po pero hindi nagkakalat. Tandaan nyo, meron po yan sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Ang PHA Council on CPR has been continuously conducting basic life support and advanced cardiac life support training for health professionals at yung tinatawag nating hands-only lay responders, yung hands-only pang lang yan, ordinaryong mamamayan. So lahat po tayo, hindi ka man doktor, hindi ka man nurse, maaari kang maging superhero. At of course, pagpapatuloy natin ang episode na ito, hindi rin mawawala ang mga problema. Tandaan natin yan, palaging magkakaroon yan. May mga pagkakataon na nahihirapan tayong makakuha ng atensyon sa mga lokal na pamahalaan. Hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin tayo, kalampagin ang mga yan. Pero election time, beke naman ang mga barangay captain, mga mayor, baka naman sa inyong mga plataforma, isama nyo na po ang CPR preparedness, ang AED preparedness ng inyong mga pamayanan. Sa tulong ng pakikipagtulungan at pagkakaroon ng pagkakaisa, unti-unti nating nakuha ang kanilang suporta. Meron tayong mga happy stories, successful stories at maaring gayahin to ng ibang pamayanan sa buong Pilipinas. Kaya ngayon, kamustahin natin ang kauna-unahang CPR AED ready na probinsya. Ito po ay ang bayan ng Balanga doon sa Bataan. At ang nanguna nito ay isang dating presidente ng Philippine Heart Association. Isa rin po siyang naging chairman ng CPR Council ng Philippine Heart Association. At ngayon isa na po siyang magsasaka. Pero ganun pa rin, gwapo pa rin siya, next ang sa akin. Siya po ay si Dr. Orlando Bugarin para sa isang kaantig-antig na istorya ng Balanga. Panoorin natin to.
So far, with the present sa Balanga, we have achieved success naman because masasabi natin yun because we were able to motivate other towns na mag-install din ng kanilang mga AEDs. No? So when they saw that Balanga installed several of their AEDs in the public places, nakita yan ng mayor ng isa pang town which is Pilar. So they also aim to become a CPR ready town. No? Nag-install din sila. So that's very inspiring for us and that's really morale boosting in terms of our advocacy na ma-promote yung ating CPR and AED awareness. So far, siguro masasabi nating challenges with the installation of AEDs really yung sustaining it. No? Yung not just the machine, no, but the training, no, yung spread awareness sa paggamit, lalo na sa ating mga rescuers, first responders. And then we go to the lane, no, yung mga public yung citizen, the citizen. So we have to really teach them, make them aware of the significance or importance of doing CPR and then yung access to public accessible AED nga po. We are trying to promote yung awareness by doing trainings, no? We're trying to really collaborate with the LGUs, no? Ating mga rescuers, mga CDR MMO, to really come up with sessions with them para ma-update sila and then ma-refresh sila. No? Another thing is maintenance naman ng machine, no, in terms of the batteries. No? So I hope yun nga, inaano natin sa LGUs na they have to make yung regular checking ng kanilang mga AEDs if the batteries are still okay. Baka mamaya kasi in case na kailanganin, wala na pala siyang battery. So these are the problems na napupursee natin. At yung challenge is really, as I mentioned, no, yung sustaining it. Yung pag-sustain doon sa awareness, sa knowledge ng mga responders in terms of CPR, yung hands-only CPR, and the use of the machine. So medyo mahirap siya because we need more trainers. Siyempre, yung time na i-allot natin para regular yung training, it will really take some of our time and the manpower. We really need continuous support from the organizations na gusto mag-handle or mag-perform ng training or mag-set up ng training sessions so that masustain natin na yung sinasabi nating ready, CPR ready, the word ready, no, the term ready there really is true to its meaning, no, that the people when a cardiac arrest happens, the people will be ready to respond or they will be willing to respond and rescue the patient or magbigay talaga ng first aid for those na nagka-cardiac arrest, and that is your hands-only CPR and of course yung paggamit ng AED. Those are the challenges at yun ang medyo mahirap sa atin ngayon because limited talaga yung fundings, limited yung time, no, and limited din yung number of trainers. With regards to Balanga and nearby town, no, in Pilar, we are really grateful for their support in terms of our advocacy. Hindi naman ganun kadali yan, no? They will allot or appropriate budget for that. And actually, even the governor's office nag-set up din sila, no? Naglagay din sila. Naka-inspire din tayo ng yung mga institution like hotels, no, na mag-install. So we're happy with that. No? But we are still encouraging a lot of the business owners, no, na if they have buildings, para ba siyang maging fire extinguisher. Yung availability ng AEDs like what the Bureau of Fire would demand or require these business establishments to have, no, yung availability ng fire extinguisher. So sana nga pareho rin po yun na may mga AED rin na i-require later on na for every certain level of building, meron isang AED na available or in a certain radius of community, meron isang available na AED, lalo na dun sa mga public areas na alam natin medyo congested with people, no? Or things na pwedeng mangyari nga talaga yung tinatawag natin, sudden cardiac arrest. So we're hoping that the government would continue to support this program, this advocacy in terms of training and the logistics, no, and providing AEDs, no, making it really in the true sense na publicly accessible. Maraming salamat, Dr. Orlando Bugarin. Tunay ngang dakila ka, hindi ka lang may tibok ng puso, ngunit may bugarin. Kaya tamang-tamang tawag sa'yo, Dr.
bugarin. Well, actually mga kaibigan, kulang ang salitang salamat dahil napakadakila ng kanyang puso at yung adikain ng mga miyembro ng PHA sa Balanga, Bataan. Talagang kapag mabuti ang ating hangad ay natutupad ang ating mga pangarap. Katulad na lamang ng isang kwento na hango sa tunay na buhay. Panorin po natin kung paano muling magpatibok ng isang pusong minsan nang huminto. Espesyal ang araw ng October 1, 2018. Kaarawan ito ng bunsong anak ni Eduardo Rivera, isang negosyante at nooy 57 anyos. Ngunit ito rin ang araw na siya'y nakatakdang mag-apply ng visa sa Embahada ng Estados Unidos sa Maynila. Balak ni Ed na lumipad sa Amerika para dumalo sa isang conference patungkol sa isang advokasiyang kanyang itinataguyod. Si Ed ay may tuturing na malusog sa pangangatawan, walang sakit o maintenance na gamot at wala ring bisyo. Masusustansya ang kanyang kinakain at may regular ding exercise. Kaya nakagugulat at di kapanipaniwala ang sinapit niya sa loob ng embahada sa araw na iyon. Mag-aalas 10 ng umaga nang siya'y nakapila sa konsul. Maayos ang kanyang pakiramdam nang bigla na lamang lumabo ang kanyang paningin na parabang sinasakluban siya ng napakaliwanag at nakabubulag na puting ilaw. Yun ang huli niyang naalala bago siya nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Nagkagulo at nagkaroon ng komisyon sa embahada na siya namang umagaw sa atensyon ni Dr. Ryan Lu na noon ay nagsasanay bilang isang radiologist sa University of Santo Tomas Hospital. Nag-a-apply din noon si Dr. Lu ng visa para makadalo sa isang convention sa Amerika. Kinutuban si Dr. Lu sa kanyang narinig. Dagli siyang lumapit sa kinaroroonan ng kaguluhan at nakita niyang nakahandusay sa sahig si Ed. Bilang isang doktor, agad-agad niyang siniyasat ang kalagayan ni Ed. Hindi na huminga si Ed at nawalan na rin siya ng pulso. Ayon kay Dr. Lu, nag-cardiac arrest si Ed at daklian niya itong ginawaran ng CPR or cardiopulmonary resuscitation. Ilang sandali ang lumipas at may dumating na isang doktor at paramedic na tumulong kay Dr. Lu. Mabuti na lang at may AED ang embahada. Ang AED o Automated External Defibrillator ay isang gadget na nagbibigay ng kuryente para muling tumibok ng normal ang pusong huminto sa pagbomba sanhi ng cardiac arrest. Dahil sa agarang pagresponde ni Dr. Lu at paggamit ng AED kay Ed, ay muling huminga at tumibok ang puso niya. Nabuhay si Ed pagkaraan ng ilang minuto pagkamatay. Yan po ang nakakaantig na kwento ni Mr. Ed Rivera. Talagang napakaswerte niya kasi hindi man natin nanaisin na magkaroon ng heart attack o sudden cardiac arrest, pero nangyari iyon at the right time, at the right place, kung saan may marunong mag-CPR at kung saan mayroon ding AED. So tunay ng CPR at AED ay nakadudugtong ng buhay. Ngayon, madako naman tayo sa Visayas mula sa Luzon. Samahan po natin ang isang cardiologist po mula sa Cebu chapter. Maayong aga sa inyong mga taga Cebu. Pakinggan natin ang kwento ng mga taga Cebu. Hi, I'm Dr. Neil Wayne Salces from PHA Cebu chapter. When it comes to the deployment of AEDs in Cebu, the PHA Cebu chapter is not actively doing surveys as to the installation of AEDs. The PHA Cebu chapter is very active in promoting a CPR-ready Philippines. Actually, we do participate yearly in the National CPR Day. In the last National CPR Day, we held it in Lapu-Lapu City, where we were able to gather more than 1,000 participants from different sectors of the society participating in the said event. We also incorporate a short discussion on CPR as we celebrate World Heart Day every year as well. And we do return demonstration during that activity. One of the plans of PHA Cebu chapter is to collaborate with the local government units and discuss the importance of deploying AEDs
in government offices or public places, or even probably in schools. Another thing is to conduct hands-only CPR, one municipality at a time. Ayun, napakinggan natin ang kanilang napakagandang kwento. Binabatin namin ang PHA Cebu sa kanilang pagkilos tungo sa isang syudad na handa na sa CPR at AED. Ang mga layunin at pagkilas po ninyo ay napakalaga. At natutuwa akong makita ang ating komunidad dyan sa nagiging mas handa na at mayroong lakas ng loob na makiisa sa ating laban. Bagaman hindi pa natin natatamasa ang full deployment ng mga AED sa Cebu, pero parating tayo dyan, okay maglala. Sa kabila nito ay nananatiling ating positibong pananaw na sa darating na panahon, sama-sama tayong magtutulungan upang mas mapalakas pa ang pagkamulat tungkol sa CPR at AED sa ating komunidad. Ang bawat hakbang, kahit maliit, ay mahalaga sa ating layunin na maging isang CPR or AED-ready city. Ngunit hindi lang ito ang katapusan dahil kailangan nating patuloy na magbigay ng impormasyon at pagsasanay sa ating mga kababayan tungkol sa tamang paggamit ng AED. So, training is very important. Nais rin naming ipahayag ang aming pasasalamat sa mga lokal na ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng suporta at tulong. Sa tulong ninyo ay naniniwala kaming makakamit natin ang mas mahusay na sistema para sa monitoring ng mga AED. Kung kaya pakinggan din po natin muli ang isang kwento sa Central Luzon. Pakinggan natin ang pahayag ng isa ring miyembro ng Philippine Heart Association, former chairman din po ng CPR Council. Mas pogi lang sa akin ng kaunti lamang, ano? At syempre mas senior sa akin to, so igagalang ko po siya. At pong panoorin ang kwento ni Dr. Francis Lavapi. Pasok, Francis! First of all, I'm Dr. Francis Labapi. I'm the immediate past chairman of the PHA Council on Cardiopulmonary Resuscitation. So to answer your question regarding the programs for CPR AED, Central Luzon has been very active in promoting this advocacy through activities during World Heart Day, during national activities of the CPR Ready Philippines campaign. So we have mga activities na continuously nagtuturo sila hands-only CPR integrated with AED and involving the LGUs. Mostly, all these activities are concentrated sa Pampanga, meron sa Bataan, Tarlac, only a few in Nueva Ecija. So currently, we are now in-intensify na yung advocacy na to. And with the help of the government agencies, LGUs, hopefully lalo pang ma-drum up ito at maging CPR ready ang buong Pilipinas. First of all, we're very happy that the Congress and the Senate already initiated to file bills on this AED. There's now pending on the EMS bill, meaning yung parang emergency medical systems. Pero still under pa sila. And doon sa legal side na yon, at least in place and just waiting. Since matagal kasi yun maging makita natin yung ano niya. Right now, the PHA is drumming up partnerships with other stakeholders para ma-maintain yung advocacy campaign na yun. At nakakatuwa, lahat po ngayon ay nai-involve. We also actually in-involve namin yung private sector, not just the LGU. Kasi yung sa LGU, nalagay na yung parang nila, involvement through the DRMMO. So halos lahat ng DRMMO sa buong Pilipinas ay may mga trainers na halos. Yung mga malalayang lugar siguro wala pa. Pero halos may mga trainers na DRMMO, and we are asking their help na continuously turuan, mag-train pa ng more on hands-only CPR and AED. Na pag-aware na sila, di malalagay na AED sa bawat city kung through the help ng LGU at yung mga yung mga mayor nila. So, from then on, pag yun ay unti-unti na nailagay, aware na lahat. Siguro ang kulang na lang is yung budget at yung national legislation on that. So, at least yung national legislation kahit matagal dumating, lahat ay aware na
may capability to help dahil alam nila mag-CPR. So yun ang goal namin. Right now, sabi ko nga kanina, yung private sector, merong isang pharma company at other companies na willing to share their parang resources. Na meron ako sa isang company na, pero hindi pa yun pero meron siya na company parang initiate lang na kapag sila ay sumama sa atin, mag-sponsor sila ng isang barangay. Then pagka natulungan na mag-CPR ready sa barangay, magdodonate ng isang AED. So isang programa siya, isang sample lang siya ng inisyatibo na probably pwedeng mga anak yun ng other initiatives pa. Pero yung that act lang na parang sabi sila na kanilang intention na to help and partner with PHA and other agencies on this. Kapag merong nalagay na naturuan mo na siya isang barangay, naglagay ka na isang AED, yun yung start. So maging pilot na yun at sunod-sunod na, manganganak na ng hopefully kahit unti-unti, kahit baby steps, pero ang importante merong pagsisimulan. At pag nilagay na siya, ang tanong na lang paano i-continuously na i-propagate yun at i-maintain yun. So tuloy-tuloy naman ang PHA on this. At ang hope namin sana yung national government would actually realize this. Nakakatawa, at least na inano na ni President Marcos, National CPR Day was already promulgated as an executive order. July 16, ito ng 2024, promulgate niya. So, that's a start. At ito dahil na siya, National CPR Day na nga siya. So, lahat ng activities, meron na tayong day to promote CPR and AED. So I think that's a start and we're hoping na it maging tuloy-tuloy na siya. First of all, the CPR Ready Philippines campaign was started around 2015 wherein we integrated yung mga activities, especially yung advocacy on the importance of CPR and AED. Nagkaroon po ng National Mass CPR campaign wherein I think I can remember mga 20,000+ yung mga or more yung mga naging participants in different parts of the country. Pero merong central hub sa Manila. And yun yung nag-start na pinopromote na yung advocacy. Then after that, nanganak na ng mga activities, especially nung nakita nga, nung nag-arrest si Samboy Lim during a game. So yun nag-spark ng interest, especially from the PHA side na promote yung advocacy. So by year 2016, through the help of Congressman Yeng Guiao, na-file yung Samboy Lim Bill, which is an act wherein i-integrate na yung papasok sa curriculum na yung basic life support sa K-12 program. So naging batas siya 2016. So yun yung mga successes niya. Unti-unting nakikilala na yung importance ng CPR advocacy. Then after a year, nas-initiate na yung CPR Wilson Wings, wherein we go to different provinces through the help of the Department of Tourism and the LGUs na pinopromote na yung CPR advocacy and then yung paglagay ng AED sa kanilang mga cities. Ang pinaka-successful na city na punta namin is Vigan. That was around 2017, I think. So nalagyan siya ng AED, 64 AEDs sa kanilang city. So yung pinaka-successful na nalagyan. Then sumunod na yung iba. Nalagyan din yung Bataan, nauna pala yung Bataan. Tapos Vigan, pinakamarami. Tapos sunod-sunod nalagyan yung Ormoc at lahat-lahat na yun. So up to the present time, natigil lang kasi sobrang successful na siya. Dami na puntang barangay, dami na puntang mga cities. Natigil lang nung pandemic. So medyo bumagal nung pandemic. Pero ngayon na medyo out of na tayo. Ngayon na namin initiate at nakakatuwa, marami ng mga congressmen na nag-file na ng mga separate AED bills sa Congress. And we're hoping na pag nakonsolidate yung mga AED bills, magkaroon na isang national AED bill na maglalagay na ng AED sa mga bawat public place sa kanilang mga lugar
At tuloy-tuloy pa rin ng PHA in promoting the CPR Ready Philippines campaign na sa ngayon, ang dami nang natuturuan na through the partnership with other agencies like Red Cross, DOH, PSEM, Department of Education, at marami pang ibang mga stakeholders na siguradong sasama. Sa tingin namin ngayon ay magiging ano na siya, magiging mas mapopromote. At mas magiging CPR talaga tayo ni Nerve. Siguro probably in the next 2 to 3 years. Ayan, maraming salamat Dr. Francis sa iyong nakaka-inspire na kwento. Tunay nga, naniniwala po ako ng isang simple o sa tingin natin ay malit lamang na hakbang ay kayang impluwensyahan ang buong komunidad. Kasi wala naman pong nagsisimula sa malaki ang tagumpay agad-agad. Talagang mag-uugat muna sa kaibuturan ng ating mga puso, ang ating mga mumunting mithin, hanggang sa may sumibol na pagbabago. Okay, madako naman tayo ngayon at pagbigyan naman natin ng ating mga kaibigan sa media para sa kanilang mga katanungan. Ang unang magtatanong ay si Teresa Montemayor mula sa Philippine News Agency. At ang iyong katanungan... Magandang araw po. Ako po si Teresa Montemayor, reporter from Philippine News Agency. Itatanong ko lang po, Doc, kung hindi po ba nakakatakot gamitin or too complicated to use ang automated external defibrillator or AED? At ano po yung mga do's and don'ts na dapat ma-observe natin sa paggamit nito? Alright, Tere, napakaganda ng katanungan mo. Nakakatakot bang gamitin ang AED? Well, naintindihan ko kasi sa aming mga diskusyon, sinasabi palagi namin na ang AED ay magbibigay ng isang bugso ng kuryente. Pag sinabi mong kuryente kasi parang nakakatakot, may electrocute ka, di ba? Hindi naman. Unang-una, huwag mo lang hawakan kasi yung pasyente. Alright? Ang AED kasi ay matalino yan. Ito ay may voice prompt. Kung ito ay kukunin mo sa istante, sa isang public place, una pa lang na pagkakakita mo, meron ng instruction. So number 1, it's user-friendly. Alright? Ngayon, kung natatakot kang makuryente ka, basta huwag ka lang humawak sa pasyente o sa biktima kapag dinideliver na yung kuryente sa puso. Pero kahit na mahawakan mo rin siya, hindi rin ito nakamamatay na kuryente. Bagkus nakabubuhay nga, di ba? Kaya kinukuryente natin yung puso para ma-jumpstart natin yung puso para muling makarecover ito ng normal na pagtibok ng puso. So, syempre number 1, huwag kang hahawak sa pasyente. Anyway, kapag ginamit mo ang AED na to, may magsasabi, may voice prompt na huwag mong hahawakan ng pasyente. Kung ikaw naman ay masunurin at hindi ka naman pasaway, susundin mo ang sasabihan ng AED. Okay? Siguro makatanungan pa, ito ba ay ginagamit sa mga nalunod? Pwede ba itong gamitin sa basa? Kasi kuryente, baka kumalat yung kuryente. Siyempre naman po, mainam kung yung ating biktima ng sudden cardiac arrest ay wala sa basang lugar. Okay? Okay lang kung medyo basa siya. Basta sa tuwing magbibigay ng kuryente na yung AED ay huwag ka ulit hahawak. Pero kung tinatanong mo ngayon ay maaari ba itong makatulong sa mga nalunod na mga pasyente? Actually, maaari naman po. Pero intindihin natin, iba po ang dahilan kung bakit po nawala ng hininga o huminto ang pagtibok ng puso ng isang nalunod. So kadalasan po, ang pagbomba lang po sa dibdib at yung pagtanggal ng tubig mula sa baga, minsan sapat na po yun. So kung titignan po natin yung mga ialahanan natin, manapanood natin sa teleserye, sa mga pelikula, na kapag pagbomba ay lumabas yung tubig sa kanyang bibig, ay nabubuhay na siya. Yung iba, nagbibigay pa ng mouth to mouth. Maari din po yun. Pero ang sa amin po, kung hindi po kayo trained sa basic life support, hindi po namin nire-recommenda ng ganong katindi ang pagbibigay ng mouth to mouth. Sapat na po yung pagbigay po ng chest compressions. Kaya nga po ang itinataguyod po namin para sa mga ordinaryong mamamayan, yung walang training po, yung formal training sa basic life support ay yung hands-only CPR. At kung tutuloy-tuloy na po natin kasi gusto niya rin malaman kung paano gumamit, kapag meron pong alahas, yung biktima, mainam po natanggalin yung alahas. Pero siguraduhin nyo po na ibabalik nyo po yung alahas sa biktima kapag ito'y nabuhay, ha?
Kasi baka pulis po ang dumampot sa inyo kapag may ginawa kayong hindi tama. Ano pa yung mga ang mga bawal? Yung mabuhok ang dibdib, kunwari sa mga lalaki, kung maganda kung walang buhok, kung may oras kang mag-ahit ng buhok o sa dibdib, pwede. Kaso kadalasan, wala nga ng oras. So, ilagay mo na lang yung pads, no? Yung nakita naman sa dibdib kung paano nakalagay doon sa instruction doon sa AED. Meron po yan, may instructions po yan, nakadrawing po yan, so hindi po kayo mabobobo dyan. Bobo lang po talaga ang hindi makakasunod dyan. Ano? Maaring masunog yung buhok pero hayaan nyo yung buhok na masunog. Ang importante, mabuhay natin yung puso. Okay? Sa buntis, pwede po ba? Ay, pwede. Kasi sa buntis, dalawa ang buhay. Yung nanay at saka yung bata. So talagang mas lalo mong kailangan na gamitin ang AED sa mga buntis kasi ang inililigtas nyo po ay dalawang buhay. Okay? So, actually, marami pa po yan. Baka hindi na po sasapat ang ating oras kapag sinabi ko na ang lahat. Kulang po ang oras natin para sa UPP. Okay? I-text mo na lang ako. Alright, atin naman tawagin sa susunod na mangungulit po sa akin. Pero okay lang po yan. Yan po ang trabaho ko sa umagang ito. Si Giselle Ombay ng GMA News Online. Yes, Giselle, what is your question? Alright, kung ang katanungan, very practical, kailangan bang ng training para sa paggamit nito? Tulad po ng sabi ko kanina po, ang AED po ay design po yan sa pangkaraniwang tao na hindi nangangailangan ng training. Na-design po yung AED na masusundan po ito ng isang ordinaryong mamamayan kahit walang training. Kaya po may drawing yan. Usually 1, 2, 3 steps lang po yan. No? Yung una, syempre tatanggalin mo muna yan sa stante. No? Tapos yung pangalawa, syempre bubuksan mo yung gadget, may pipindutin ka at nakalagay naman doon. Ang on ay green. Yun ang unang-una. Sa lahat po, kahit TV, kahit aircon, di ba? Ang una natin gagawin, pipindutin yung on. Tapos kapag napindot mo yung on, magsasalita na po ito. Depende po kung saan ginawa yung AED. Kung ito ay American, so ma-expect mo yung kanyang accent ay pwedeng American. Parang sabihin niya sa'yo, please put on the gadget. Okay? Pero kung ito po ay gawan China, di ko po sure. Di tayo sure doon kung ano pong punto, anong accent. Ano po? Siguro din lang po natin kapag nag-deploy po tayo ng AED ay sa English po ang boses na maririnig. Wala pa pong Pilipino. Pagkakaroon pa lang po yan, in-expect po natin yan. Meron na po ang mga kumpanya na nagsasalin ng Filipino pero mukhang hindi pa available sa ngayon. Okay? So may voice prompt po yan. Makikinig lang po tayo, susundin lang po natin instruction at yung mga pindutan po sa AED ay konti lang. Okay? So pag sinabi niyang pindutin nyo na yung kulay orange o kulay red, yun yung sinasabi ng magbibigay na ng kuryente. At kapag sasabihin niyang charging defibrillator, charging gadget, tapos sabihin niya sa'yo, stay off the patient. So syempre, kung nakakaunawa ka, at hindi ka naman pasaway, susunod ka. Huwag mong hahawakan. Tapos sasabihin niyan sa'yo, pagkabigay ng kuryente, charge delivered. Sasabihin ng gadget yan. Tapos sasabihin sa'yo, resume CPR. Okay? So, may AI na po yan. May artificial intelligence. Malalaman po niya kung kailangan magbigay ng kuryente sa puso o hindi. Sasabihin din po ng gadget kung sabihin niya, defibrillation required. O sasabihin din yan na defibrillation not required. Resume CPR. So, bibigyan ka ng instruction kung paano gagamitin yung AED. Kaya po, hindi po talaga kailangan ng training. Na-design po ito para sa pangkaraniwang tao, para sa biktima ng sudden cardiac arrest na maaring mangyari sa public places. So, yun po talaga ang design niya. Okay po? Pero kung gusto po ng special training, pwede pong makipag-ugnayan sa akin at ang talent fee ko po, kumanta lang po kayo sa harap ko, okay na po yun. PHA po, may training. Seryoso po yun. Joke po yung nauna. Okay, ang huling katanungan ay manggagaling kay Maru Sarne mula sa napakasikat na radio station, DWIZ. Yes, Miss Maru, what's your question? Hello, Maru Pahati Sarne po ng DWIZ 82 kHz AM.
Itatanong ko lang po yung tungkol sa automated external defibrillator. Magkano na po ba ang halaga nito ngayon? At totoo ba na halos kasing halaga na ito ng mga high-end mobile phones? Thank you! Okay, ang katanungan mo mahirap sagutin dahil wala akong pambayad. Magkano po ang isang AED? Mahal po. Pero depende po ang kamahalan kung ang iisipin po natin ay buhay na maililigtas. Ang isang AED po, depende po kung high-end po ito o low-end. Siyempre ang low-end mas mura. Siguro po mga 60,000. Mga high-end po, pwede pong umabot po ito ng mga higit sa 100 piso. Okay? Mga more than 100,000. But then again, basic na po talaga yung 60,000. But then again, ang isipin po natin, what is 60,000 kung maililigtas mo ang buhay ng iyong minamahal sa buhay? Di po ba? Kaya dapat po, kalampagin nyo na yung mga opisyal ninyo sa barangay, sa inyong mga kanayunan, sa inyong syudad, maglagay na po ng AED. At ayun po mga kaibigan, mga ka-UPP na patuloy na nakasubaybay po sa atin at marami po tayong nasagot na katanungan at alam ko po marami pa kayong mga katanungan. Para sa inyong mga katanungan na gusto nyo pong ipasagot po sa amin, meron po kaming mga social media pages, meron po kaming Facebook at doon nyo po idulog ang inyong mga katanungan. Philippine Heart Association lang po, yun lang pong itatype ninyo at makikita nyo na po. Meron din po kaming TikTok, hindi po kayo nagti-TikTok doon pero marami po akong mga infomercials at pwede rin kayong mag-message doon. Sa Instagram, meron din po, i-type nyo lang po Philippine Heart Association at makikita nyo po ang mga social media pages namin. Alright? So, dyan po muling nagtatapos ang ating isang episode ng Usapang Puso sa Puso. Ang ating bilin, let's keep empowering ourselves in our communities to save lives. Because when it comes to sudden cardiac arrest, every second matters. So ito muli ang inyong abang lingkod, Doc Heartthrob, nagsasabing alagaan natin ang ating mga puso kasi mahal natin ang ating mga puso. Sa susunod na episode ng UPP, have a good day. Bye-bye.